Isang magandang balita ang hatid natin sa inyo ngayon mga kaistorya. Inaprubahan na po, pinayagan na ng Amerika ang pagbili natin sa kanila ng 20 na F-16 multi-role fighter jets. Aba, ay talagang bibilhin na ng administrasyon ni PBBM. Hindi pa yan eh. Nitong nakaraan lang, ibinalita na tayo'y bibili ng fighter jets sa South Korea. Kung hindi ako nagkakamali ay isang squadron o nasa 12 fighter jets from South Korea. Aba, hindi pa pala nakontento ang administrasyon mga kaistorya. Bibili pa tayo ng F-16 fighter jets 20 sa Amerika. Talagang napaka high-tech po niyan at abot na abot niyan ang West Philippine Sea. At hindi pa yan mga kaistorya. Ang Philippine Navy ay pinalalakas pa ng administrasyon dahil sa mga challenges at sa threat na idinudulot ng China sa atin. Tayo po ngayon mga kaistorya ay may parating na isa pong napaka-high-tech na warship from South Korea. At meron pa pong isa na nilaunch sa South Korea din po. Yung isa parating ngayong April, yung isa naman ay nilaunch na at yung mga warship po na yan ay mas malalaki pa at mas high-tech pa kaysa sa mga kasalukuyang assets ng Philippine Navy. Pagkagaganda ng balita, talaga hong tinutotoo ni PBBM ang kanyang sinasabi. Mga kaistorya, hindi na rin ako magtataka kung mabalitaan natin na may parating na po tayong submarine. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto lang naman po ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa tayo sa balitaan. Ito na po, balita ni Inquirer. Ang sabi, US approves sale of 20 F-16 fighter jets worth $5.5 billion to Philippines. $5.5 billion lang naman, dolyares ha. Abay, magkano kaya ang halaga niyan sa Philippine peso? Napakalaking pera niyan. Mga kaistorya, kung kurakot ang administrasyon, sana'y kinurakot na lamang yan nila. Hindi ibibili po ng fighter jets ha. Ang sabi po dito mga kaistorya, the United States announced on Tuesday, it has approved a sale of $5.5 billion in F-16 fighter jets to the Philippines as Washington backs its ally in rising tensions with China. Alam nyo, ang Amerika, hindi po yan basta-basta nag-a-approve ng sale ng kanilang mga armas pandigma. Dumadaan po yan sa mahabang proseso, dumadaan yan sa kongreso nila. Oo, totoo yan mga kaistorya. Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo noon. Sa mga sulit kaistorya natin na laging sumusubaybay sa atin. Yung sabi ng mga pro-China, mag-iiba daw po ang pakitungo sa atin ng Amerika pag si Donald Trump na ang presidente ng Amerika. Para bagang tinatakot nila tayo. Na sinasabi nilang, para bagang ipinapahiwatig nila na tayo iiwanan sa ere ng Amerika. Hindi nangyari. Ang sabi ko naman, malabong mangyari yan dahil sa napaka-estratehikong lokasyon ng Pilipinas na kailangan tayo ng Amerika para po mabarahan nila ang lahat ng pinaplano at ginagawa ng China. Hindi lamang po sa seguridad pang-militar, kung hindi po sa usaping daloy ng kalakalan. Kakoy nasa sentro tayo ng mundo Naniwala kayo ngayon na hindi tayo iiwanan ng Amerika? Mas lalo pa pong from Biden administration until this Trump administration, mas lalo pa pong pinalakas at pinatibay ng administrasyon ni Donald Trump at ni PBBM ang kooperasyon at alyansa ng Amerika at ng Pilipinas. Naniwala na kayo ngayon? Kasi ang sinasabi natin may matibay na basihan. Isang posibilidad. Magtuloy po tayo mga kaistorya. The State Department reported it was green-lighting the sale that includes 20 F-16 jets and related equipment. Hindi lang yan may mga kasama pang equipment. Of course, hindi lang naman kasi basta fighter jets ang ibebenta sa'yo. Kasama yung mga armaments niyan, yung mga armas na nakakarga dyan, mga kaistorya. At maging yung platform niyan, yung sistema ng computer niyan, yung program kasama po yan. Pati na po yung kanyang maintenance kasama yan, yung mga spare parts,
Ang sabi pa po dito mga kaistorya, at treaty bound ally of the United States. Hindi tayo makakalimutan na malabo, kailangan tayo ng Amerika. Kailangan ng mundo ngayon ang Pilipinas. Dahil nga po sa estratehikong lokasyon natin. Maraming beses ko na yan ipinaliwanag mga kaistorya. No? Tuloy pa natin, the sale will improve. Tingnan ninyo yung mga terminong ginagamit ha. The security of a strategic partner, yung strategic po na termino at yung partner na termino tumutukoy sa lokasyon ng Pilipinas at sa kahalagahan ng Pilipinas sa Amerika. That continues to be an important force for political stability. Alam niyo yung daloy ng sistema po ng seguridad sa mundo. Yung sistema po ng kalakalan. Nako, ang ano niyan mga kaistorya, sumisentro yan, tumututok yan sa sistemang politika. Totoo yan. Ha? Peace and economic progress in Southeast Asia. Tingnan ninyo yung role ng Pilipinas ha. Hindi lang po pang Pilipinas, pang Southeast Asia. At maraming beses ko nang tinalakay ang role ng Pilipinas, hindi lang pang Indo-Pacific region, kung hindi po pang buong mundo. Tuloy natin. The sale will boost the Philippine Air Force's ability to conduct maritime domain awareness and enhance its suppression of, tingnan nyo yung suppression ha, of enemy air defenses. Suppression of enemy air defenses. Ang role kasi nitong fighter jets na ito mga kaistorya, kaya niyang yung nakakargang missile dyan, yung defense ng kalaban, halimbawa China, lalo na yung mga military facility nila dyan sa West Philippine Sea, kaya po niyang pasabugin. And speaking, yung artificial islands ng China na may mga military facilities, lumulubog na po, kinakain na ng dagat. At may dedicated content ako dyan. At meron din po akong dedicated content na sinasabing, yung mga military facility na yan sa mga artificial islands ng China dyan sa West Philippine Sea, kaya pong pasabugin, i-wipe out ng Amerika. At nahihirapan po ang China na yan po ay iminti na at mahihirapan silang depensahan yan dahil po sa distansya napakalayo from mainland China. Bago pa makarating yung rescue dyan, sigurado wasak na yan. At yung rescue yung parating pa lang, sigurado inuulan na yan ng missile. Ganun ang posibleng maging senaryo ng China, mga kaistorya. Ginawan ko yan ng dedicated content. Tuloy po natin, President Donald Trump's administration has sought to redirect U.S. military efforts to Asia to face a rising China, especially as tensions rise over Taiwan, and to lessen involvement in Europe despite Russia's invasion of Ukraine. Pinapahiwatig dito mga kaistorya kung papaano ang magiging role ng Amerika dahil sa China at kung papaano yung gagawing senaryo ng Amerika na pagtugon sa threat na idinudulot ng China. At sa pagtugon na yan sa threat ng China, kailangan ng Amerika ang Pilipinas. Nalilinawan natin ngayon kung gaano kahalaga yung pinatutupad na foreign policy ng presidente natin. Okay, tuloy po natin mga kaistorya. Kasi ito na po, yung sinasabi ko sa inyo kanina, PH, Navy set to boost order of battle in West Philippine Sea. Nagpapalakas po at naghahanda ang Philippine Navy natin at inihahanda sila at pinalalakas ng administrasyon ni PBBM. The Philippine Navy said Tuesday it would strengthen its units, equipment, and capabilities in the West Philippine Sea. Literal binanggit ang West Philippine Sea. Naghahanda sila at nagpapalakas dahil sa West Philippine Sea amid continuing tensions in the area with China. Ibig sabihin nito ay yung ating naval component ng Western Command and Northern Luzon Command ay pinapatibay natin. Sabi po Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ituloy natin sapagkat ito ang humaharap sa West Philippine Sea. Ganyang kahalaga ang role ng Westcom at NOLCOM mga kaistorya ng Navy natin sa Scarborough Shoal at sa mga Northern Islands natin. Let's say, yung mga barko natin, yung mga bagong barko na parating na sabi ang estimate April 8 yung isa,
at meron pang isang nirlaunch na sa South Korea. Kumbaga, sa lumang panahon, ang 4 na barko na luma ay mas malakas ang kakayahan ng isang bagong barko. Isang modernong barko. Kaya nga sinabi ko kanina, yung parating na barko ng warship ng Philippine Navy, mas malalaki at mas high-tech kaysa sa mga kasalukuyang assets ng Navy natin ngayon. Ito yan. South Korea delivers high-tech Miguel Malvar class frigate to boost Philippine naval power. Yung BRP Miguel Malvar ang parating ang sinasabi ngayong April. Ito pa, guided missile corvette BRP Jigo Silang launched in Korea. Ang sabi, nakikita ninyo, yan po yan sa picture na yan. So patalastas muna, mga kaistorya. Sa mga kaibigan, kakilala, kaistorya natin na naghahanap at gustong bumili ng di kalidad, mura na hollow blocks. Diyan po sa bandang Kabanggan, Butulan at iba, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Promise, mura kaysa sa iba at napakatibay ang hollow blocks po dyan. At kapag sinabi pa ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador, ay bibigyan nila kayo ng discount, makakatipid po kayo ng malaki. Screenshot nyo na ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang kanilang lokasyon ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Baton Lapok, Butulan, Zambales. Huwag lamang ninyong pagkamali, maraming haloblakan dyan, pero hindi kayo maliligaw dahil si 7 Brillantes po ay may signage na nakalagay sa gilid ng kalsada. Nagkakaubusan po dyan ng hollow blocks. Totoo, nag-aagawan dyan ang mga customers dahil matibay nga at mura. At ang totoo ho, gagawin pa lang, binabayaran na ng mga customers. Paunahan po dyan sa 7 Brillantes, mga kaistorya. So yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, kritisismo at komentaryo na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari kayong mag-subscribe at pakipindutin po ang notification bell. Ikaliligaya ko po yun. Shoutout po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin po Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga solid kaistorya natin sa buong mundo, sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa lagi po ninyong pag-aabang, sa lagi po ninyong panonood, pakikinig, paglalike at pag-share sa contents po ng inyong lingkod. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa baling ito ang bansa na Pilipinas.